Paano kung isang araw ay sumakay ka sa isang estranghero at ang halagang babayaran mo para sa biyaheng iyon ay buhay mo? Sa isang malamig na araw noong Enero 1982, dalawang batang babae ang nawala habang nakasakay sa kotse ng isang estranghero. At nang maglaon ay natagpuan sa isang napakalungkot na kalagayan. Sa halos sumunod na 40 taon, hindi mahanap ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao, kahit na iniligtas siya ng mga pulis noong gabi ng krimen. Nakikinig ka sa kaso ni Allen, ang ebidensya ng DNA na nagpapakita ng isang krimen na nakatago sa loob ng 40 taon sa channel ng Thrilling Story. At gaya ng dati, kung nag-iiwan ng impresyon sa iyo ang kwentong ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para ma-update ang mga pinaka-classic at nakakakilig na mga kaso. Humigit kumulang 15 milya sa timog ng Breckenridge. Mayroong isang maliit, mapayapang bayan sa kalagitnaan ng bundok na tinatawag na Alma sa Park County. Ang mga tao dito ay palakaibigan, mababait at laging nagtutulungan. Noong panahong iyon, hindi kalakihan ang kita ng mga tao at kakaunti ang may sariling sasakyan, kaya nauso ang pampublikong transportasyon. Sa bayan ay may mag-asawa na nagngangalang Jebby at si Bobby ay 26 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang electronic equipment repairman. At siya ay may sariling sasakyan, kaya siya ay gumagawa ng isang side job sa paghatid ng mga pasahero. Ang 29 taong gulang na si Bobby ay nagtatrabaho bilang isang receptionist sa isang real estate company. Parehong pumupunta sa trabaho sa magkaibang ruta. Madalas dalhin ni Bobby ang sasakyan sa trabaho at umabot ng halos kalahating oras bago makarating sa kumpanya ay nakaramdam ng pag-aalala si Jeb sa kaligtasan ng kanyang asawa kaya ginawa niya itong brass keychain para protektahan ang sarili kapag kailangan. Lumipas ang mga araw ni Yanbin, 4 years na silang kasal at nagpaplano na silang magka-baby. Noong Enero 6, 1982, isang bagyo ng nyebe ang tumama sa Colorado na may malakas na hangin at malakas na ulan ng nyebe na nagpaputi sa mga lansangan. Paulit-ulit na nagbabala ang mga weather forecaster na ang temperatura sa gabi ay maaaring bumaba sa -30 degrees at pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Ngayon din ang araw na na-promote si Bobby. Pagkatapos ng trabaho, nag-imbita siya ng ilang kaibigan sa malapit na bar para magdiwang. Mabilis na nakalimutan ng lahat ang tungkol sa lamig at unos na tumatama sa labas. Noong 6:20, tinawagan ni Bobby ang kanyang asawa para sabihin huwag mag-alala at uwi siya kaagad pagkatapos ng party. Sa gitna ng dilaw na liwanag ng bar, nagniningning sa tuwa ang mukha ni Bobby at sabay-sabay na itinaas ng kanyang mga kaibigan ang kanilang salamin upang batiin siya. Makalipas ang halos isang oras, halos 8 p.m., nakaramdam ng pagod si Bobby at nagpasya na magpaalam sa kanyang mga kaibigan at umuwi. Ngunit inimbitahan ng isang kaibigan si Bobby na sumama sa 2-ND hike kasama ang lahat. Pagkatapos ay sasakay siya ng kotse para ihatid siya pauwi. Gayunpaman, nakita ni Bobby na medyo gabi na at nag-aalala rin na naghihintay ang kanyang asawa sa bahay, kaya tumanggi siya. Pagkatapos noon, lumabas muna ang lahat sa bar at naghihintay pa rin si Bobby ng sasakyan sa kalsadang nababalutan ng nyebe. Hindi nagtagal, nakita ng isang driver si Bobby na nakatayo sa labas ng bar kaya huminto ito at pinapasok siya sa kotse. Nagpasalamat si Bobby sa driver at sumakay sa kotse para umupo ng komportable at mainit. Umandar na ang sasakyan at naglaho na si Bobby sa gabi. Samantala, maagang natapos ni Jeb ang trabaho at umuwi. Narinig na lang niya ang tawag ng asawa pero hindi na niya pinansin. Dahil bumisita ang ilang kaibigan, abala si Jeb sa pagtanggap sa kanila. Pagkaalis ng kanyang kaibigan, humiga si Jeb sa kama upang magpahinga at hinintay na bumalik ang kanyang asawa. Ngunit sa sobrang pagod ay nakatulog siya. Nagulat si Jebby at tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao sa tabi niya. Hating gabi na ngayon. Mabilis niyang tinawagan ang asawa ngunit hindi niya ito makontak. Napagtanto ni Jeb na may mali kaya mabilis siyang nagmaneho para tanungin ang kaibigang nakilala ni Bobby. Sa oras na ito, paulit-ulit na kumatok si Jeb sa pinto para gisingin ang kaibigan. Tanong ni Jeb, alam mo ba kung nasaan si Bobby? Umiling ang kaibigan at sinabing nakauwi na si Bobby ng 8 p.m. at walang nakakaalam kung may pupuntahan pa siya o hindi. Nakaramdam ng pag-aalala si Jebby at nagmaneho sa istasyon ng pulisya ng Breckenridge, 20 milya ang layo upang iulat na nawawala ang kanyang asawa. Ngunit sinabi sa kanya ng pulisya na ilang oras na lamang ang lumipas mula nang mawala, kaya walang sapat na oras para magbukas ng investigasyon. Nang gabing iyon, sa sobrang pag-aalala ni Jeb ay hindi siya makatulog. Kinaumagahan, nakatanggap si Jeb ng tawag sa telepono mula sa isang rancher sa Hilagang Silangan, 20 kilometro mula sa kanilang tahanan. Nadiskubre niya ang ilang personal na gamit at isang driver's license sa kalsada kaninang umaga.
Nakipag-ugnayan ang may-ari ng bukid kay Jeb sa pamamagitan ng numero ng telepono sa kanyang lisensya sa pagmamaneho. Pagkatapos tumawag, mabilis na tinawagan ni Jeb ang kanyang mga kaibigan at sabay na nagmaneho papunta sa bukid. Sa kalsada, sumilip silang mabuti sa bintana ng sasakyan at natuklasan ang isang asul na backpack na madalas dala ni Bobby kapag lalabas. Bumaba kayo ng sasakyan at nagsimulang maghanap ngunit hindi mahanap si Bobby. Umuwi si Jeb matapos makuha ang kanyang driver's license at nawalan na sila ng pag-asa, ngunit nagpasya pa rin ang kanilang mga kaibigan na huwag sumuko kaya napagpasyahan nilang maghanap sa kalsadang madalas na tahakin ni Bobby. Nagdala sila ng ski at pumunta sa mountain pass sa taas na 3,500 metro dahil ngayon lang sila nakaranas ng snowstorm. Natabunan ng makapal na snow ang pass gumamit ng ski ang grupo para makapasok sa pass at masusing tingnan ang lahat sa paligid nila. Hindi nagtagal, natuklasan nilang na-freeze ang katawan, nakatali ng mahigpit ang magkabilang kamay ng mga plastic case, at may 2 tama ng bala sa dibdib. Napagpasyahan ng forensic pathologist na si Bobby ay namatay mula sa pagbaril. Ang sandata ng pagpatay ay isang medium diameter na pistola. Pagkatapos ay nagsagawa ng paghahanap ang pulisya malapit sa Hoosier Pass at natagpuan ang susi na tanso ni Bobby sa parking lot sa ilalim ng bundok. Ang parehong susi na ginawa ni Jebby para sa kanya. Bukod dito, natuklasan din ng mga pulis ang isang kulay kahel na medyas ngunit tila hindi ito kay Bobby. May isang briefcase din sa malapit na may mga barya, gamot at iba pang gamit sa loob. Nang mabalitaan niyang pumanaw na ang kanyang asawa, nalungkot si Jeb at ibinalik sa pulis ang guwantes na kanyang natagpuan. Matapos suriin sa laboratorio, natuklasan nilang may dugo sa mga guwantes at ang dugong ito ay pag-aari ng isang lalaki, posibleng ang mamamatay tao. Dahil hindi pa nabuo ang teknolohiya ng INE sa panahong ito. Maingat na iningatan ng pulisya ang guwantes na may bahid ng dugo. Maaaring suspect ang driver na naghatid kay Bobby ng gabing iyon. Pero walang nakakita kay Bobby na pumasok sa kotse. Si Jebby ang naging unang suspect ng pulisya. Tinanong ng pulis si Jebby. Noong gabi ng insidente, nasa bahay siya at inaaliw ang isang kaibigan. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay para hanapin si Bobby. Gayunpaman, sa investigasyon ng pulisya, hindi dumating ang kaibigang ito upang kumpirmahin ang pahayag ni Jeb. Isang araw pagkatapos ng insidente, nakatanggap ang pulisya ng Breckenridge ng ulat mula sa isang empleyado ng bar na nagsasabi na ang kanyang kasamahan na si Annette ay nawala 2 araw na ang nakakaraan. Ito ay bihirang mangyari sa lokal at agad na nakakuha ng atensyon ng pulisya. Ayon sa investigasyon, si Annette, 21 taong gulang, ay ipinanganak sa Iowa. Nag-asawang muli ang kanyang ina at may 4 na kapatid ang pamilya. Si Annette ay isang masayahin at malaya na batang babae na naghahangad na maging isang babaeng piloto. 4 na taon na ang nakalilipas, pagkatapos makapagtapos ng high school, lumipat si Annette sa Breckenridge. Sa araw, nagtatrabaho si Annette bilang housekeeper sa Holiday Inn at nagtatrabaho ng part-time sa isang bar sa gabi. Siya ay may palakaibigang personalidad at gumagana ng napakaaktibo. Hindi nahuhuli. Matapos ang 2 magkasunod na araw na hindi siya nakikitang pumasok sa trabaho at hindi sinasagot ang kanyang mga tawag sa telepono, inireport siya ng kanyang mga katrabaho sa pulisya. Nagsagawa ng investigasyon ang pulisya sa kaso ni Annette. 2 araw na ang nakalipas, umalis siya sa kanyang trabaho sa Holiday Inn, pagkatapos ay sumakay ng bus patungo sa isang tindahan ng gamot sa Breckenridge. Bandang 4:45 may nakakita kay Annette na may kausap na babae sa botika. Bandang 5 naghintay si Annette ng bus papuntang bar para magtrabaho, ngunit mula noon ay nawala na siya ng walang bakas. 2 babae ang nawala sa parehong araw. Nararamdaman ng pulisya na espesyal ang kasong ito. Muli silang pumunta kay Jebby para tanungin kung kilala niya si Annette. Noong una ay itinanggi ito ni Jebby. Ngunit makalipas ang ilang araw nang makita niya sa dyaryo ang larawan ni Annette, may naalala siyang ilang detalye. Pumunta si Jeb sa pulis at sinabing nakilala niya si Annette minsan. 1 taon na ang nakararaan, nakasakay siya sa kotse ni Jebby, ngunit pagkatapos noon ay hindi na nagkita ang dalawa. Ang voluntaryong pag-amin ni Jebby ay nagpapataas ng hinala ng mga pulis sa kanya. 2 buwan pagkatapos ng insidente, tinanggap ni Jeb ang isang kahilingan para sa isang polygraph test. Ang mga resulta ay hindi nagpahayag ng anumang bagay na hindi karaniwan at ang kaso ay walang bagong impormasyon sa loob ng mahabang panahon. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, natuklasan ng pulisya ang bangkay ni Annette sa Park County, Colorado, 37 kilometro mula sa Breckenridge. Sinundan ng isang binata ang kanyang ama sa Sacramento West upang mangisda at magpahinga. Nang bigla niyang makita ang isang bangkay na lumulutang sa batis. Agad niya itong sinumbong sa pulisya. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Natagpuan nila ang katawan ng babae na nakahandusay sa tubig. Nakasuot ng winter coat, sira ang zipper ng kanyang maong, suot ang kaliwang tsinelas,
At ang mahalaga, inabuso siya bago siya namatay. Ang pangunahing biktima ay si Annette na nawala kalahating taon na ang nakalilipas. May tama ng bala sa kanyang likod at gumamit din ng medium caliber pistol ang salarin. Posibleng binaril siya habang tumatakbo. Nang suriin ang eksena, ang mga medyas ni Annette ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Isang maikling orange na medyas sa kaliwang binti at isang mahabang medyas na may guhit na pattern sa kanang binti. Natagpuan ng pulisya ang natitirang medyas sa bulsa ng Amerikana ni Annette. Ngunit ang iba pang orange na medyas ay nawawala. Gayunpaman, ang orange na medyas ang nagpatunay na ang dalawang pagpatay na ito ay magkaugnay. Naalala ng pulisya na sa pinangyarihan ng krimen ni Bobby. Natuklasan din nila ang isang kulay kahel na medyas na hindi kilalang pinanggalingan, na halos kapareho ng sukat at estilo sa medyas sa kaliwang binti ni Annette. Matapos ihambing, kinumpirma nila na ang dalawang medyas ay isang pares. Ang backpack na hindi kilalang pinanggalingan ay kinumpirma rin na kay Annette. Ang paglitaw ng mga bagong ebidensya ay nagpapatunay na ang parehong mga krimen ay ginawa ng parehong may kasalanan. May nadiskubring nakakagulat ang pulis, sa wallet ni Annette, may business card na pag-aari ni Jeb. Bagamat kusang umamin si Jeb na kilala niya si Annette kalahating taon na ang nakalilipas. Ang hitsura ng business card ay muling naghinala sa kanya ng mga pulis. Ipinaliwanag ni Jeb na ina-advertise niya ang kanyang serbisyo sa pagkukumpuni ng electronics noong panahong iyon at nagbigay siya ng mga business card sa karamihan ng mga pasahero. Kaya walang exception si Annette. Ang paliwanag ni Jeb ay mukhang makatuwiran, ngunit hindi maaaring patunayan o pabulaanan ang anuman. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang relasyon ni Jeb at ng biktima. Sinabi ng mga kapitbahay na mahal ni Jeb ang kanyang asawa at bihira silang makitang nag-aaway. Bilang ang tanging tao na nakakakilala sa parehong mga biktima sa parehong oras. Muling tinanggap ni Jeb ang kahilingan para sa isang polygraph test at wala ring nakitang kakaiba. 8 taon pagkatapos ng kasong iyon, nakuha ng gitnang Colorado ang isang serial killer na nagngangalang Luther, na nasa kustodiya. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa maraming pag-atake at pag-atake sa mga kababaihan. Noong taon na sina Bobby at Annette ay inatake, si Luther ay gumawa ng kaso sa Breckenridge. Hinimok niya ang isang dalaga sa kotse at nakipagtalik dito. Nang maglaon, nang mabilanggo siya, buong pagmamalaking sinabi ni Luther sa mga kasama niyang bilanggo na sina Bobby at Annette ang kanyang kasalanan. Sinubukan ng pulisya si Luther gamit ang isang polygraph, ngunit ang mga resulta ay nagpapakita na siya ay nagbibiro lamang sa mga bilanggo. Hindi pa rin sumuko ang pamilya ng biktima sa paghahanap sa salarin. Nag-hire din ang pamilya ni Annette ng isang private detective para mag-imbestiga, ngunit walang resulta. At sa wakas, 2 natitirang kaso ang hindi pa nareresolba. Noong 1970s. Itinatag ng mga estado ang mga database ng laboratorio ng DNA. Kinuha ng pulisya ang DNA mula kay Jeb at serial killer na si Luther upang ihambing sa mga sample ng dugo sa mga guwantes. Kinumpirma ng mga resulta na ang parehong tao ay walang kaugnayan sa kaso. Noong 1978, ipinasok ng pulisya ang DNA ng mamamatay tao sa database ng krimen, ngunit walang nakitang tugma. Noong unang bahagi ng 2021, nagsagawa ng investigasyon ang isang kumpanya sa Denver sa angkan ng pamilya sa kaso ni Bobby at Annette. Ang sample ng DNA mula sa glove ay naipost sa database at ang mga resulta ay hindi nabigo. Ang isang pares ng mga kapatid ay may maraming pagkakatulad sa sample. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa magkapatid na lalaki, sina Bruce at Aileen. Sinabi ni Bruce na hindi pa siya nakatira sa Colorado. Ngunit sinabi niya na doon nakatira ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na inimbestigahan ng pulisya ang kanyang nakababatang kapatid na si Aileen at natuklasan na siya ay nakatira sa labas ng Breckenridge at nagtrabaho sa isang minahan. Ang Irish na suspect ay isinilang noong 1951. Sa edad na 22, hinikayat niya ang isang batang babae sa kanyang sasakyan at gumamit ng bato para salakayin siya. Pagkatapos ay inaresto siya at ikinulong ng 6 na buwan dahil sa pananakit sa iba. Matapos mapalaya mula sa bilangguan, nagpatuloy siyang manirahan sa Breckenridge. Noong sinalakay sina Bobby at Annette, si Aileen ay 30 taong gulang na, at siya ay isang matandang lalaki na nagsimulang sundan si Aileen at sinubukang kunin ang kanyang DNA sample. Ngunit si Aileen ay napakaingat na makipag-usap sa iba. Matapos ang isang buwang pagsubaybay, hindi itinapon ni Aileen ang isang piraso ng basura, ngunit determinado ang pulisya na huwag sumuko at patuloy na naghihintay sa wakas. Nagmaneho si Aileen sa isang fast food restaurant kung saan mayroong isang drive-thru na serbisyo sa pag-order ng pagkain. Hindi bumaba ng sasakyan si Aileen at diretsong kumain sa sasakyan. Hindi nagtagal ay natapos na siyang kumain at umalis na.
Mabilis na hinanap ng mga pulis ang food bag na naiwan ni Aileen sa basurahan at dinala sa laboratorio. Hindi nagtagal at nakahanap ng laway ang pulis sa tissue at kinuha ang ink ng Ireland. Lumabas sa resulta na ganap na tumugma ang DNA ni Aileen sa DNA sa glove at siya ang pumatay kay Bobby at Annette. Matapos makakuha ng mahahalagang ebidensya, inaresto ng pulisya si Aileen sa isang traffic stop sa Dumont. Si Aileen ay kinasuhan ng first-degree murder, kidnapping at assault. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon at inangkin na ang ebidensya ng DNA ay maaari ding peking, ngunit walang naniwala sa depensa ng mamamatay tao na ito. Ang paglutas ng dalawang sikat na kaso ay naging pambansang ulo ng balita. Hindi na napigilan ng pamilya ng biktima ang luha. Sa nakalipas na 40 taon, nakaranas sila ng hindi masabi na pagdurusa. Ngunit patuloy pa rin silang naghahanap ng hustisya. Ang mga larawan ng kabataan ng Ireland ay inihayag din sa press conference. Hinala ng pulisya, marami pa siyang nagawang krimen at gustong makatanggap ng impormasyon mula sa komunidad. Kaagad pagkatapos mailathala ang imahe ng mamamatay tao, isang matandang lalaki na nagngangalang Alex ang nakipag-ugnayan sa pulisya. Siya ay isang dating pinuno ng bombero sa distrito ng Clear Creek na nag-iisang nagligtas sa buhay ng diablo na ito sa isang gabing nalatagan ng niebe, 40 taon na ang nakakaraan. Noong Enero 6, 1982, sa parehong gabi na sinalakay sina Bobby at Annette, isang bagyo ng niebe ang dumaan sa buong estado ng Colorado na nag-iwan ng ilang kalsada sa bundok na natatakpan ng niebe at naging mahirap para sa mga sasakyan na gumalaw. Noong araw na yon, nakaduty si Alex at biglang nakatanggap ng rescue mission mula sa control station noong hating gabi. Matapos matanggap ang misyon, agad siyang nagmaneho patungo sa nakatalagang lokasyon. Ang temperatura sa labas ay napakababa at patuloy na bumababa sa -30°C ay maaaring nahaharap sa panganib na mawalan ng kanilang buhay. Mga 15 minuto lamang matapos matanggap ang order ay dumating si Alex at napagtantong si Irish ang biktima. Nanginginig ito sa kanyang pickup truck. Nang makita niyang paparating si Alex para tumulong, napasigaw si Aileen at natuwa. "O Diyos ko, naligtas ako." Si Aileen ay isang mekaniko sa mine at doon nagtatrabaho noon si Alex kaya nakilala niya si Aileen sa unang tingin at tinanong kung bakit siya nandito. Sinabi ni Alan na uminom siya at nagmaneho pauwi, ngunit biglang bumagyo ng niebe at hindi niya mahanap ang kanyang daan palabas. Nakaramdam ng desperada si Aileen, ngunit biglang nakarinig ng tunog ng eroplanong lumilipad at ginamit niya ang ilaw sa harap ng pintuan ng pickup truck para magpadala ng emergency na SOS signal. Pagkatapos ay dumating si Alex sa oras at matagumpay na nailigtas siya. Namangha rin si Alex sa swerte ni Alan, ngunit natuklasan niyang may sugat sa itaas ng kanang mata ni Alan. Ipinaliwanag niya na nang pumunta siya sa banyo, hindi siya makakita ng malinaw at natamaan ang kanyang ulo sa kanyang truck. Sa kabila ng ebidensya ng DNA, tinatanggihan pa rin ng Ireland ang lahat ng mga akusasyon. Ang pulisya ay gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa kanyang kasaysayan ng krimen. Sa Limaya sa parehong araw, nagmaneho si Aileen sa mga kalye ng Breckenridge at natuklasan si Annette na naghihintay ng masasakyan pauwi. Nang makita niya ang bata at magandang si Annette, nagkaroon agad ng masamang ideya si Aileen at inilayo siya. Pumasok ang sasakyan sa isang ligaw at tahimik na lugar at kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Annette, ay hindi pinansin ni Ireland. Nagsagawa ng mga pang-aabuso ang Ireland laban kay Annette. Pagkatapos nito, mabilis niyang ibinalik ang kanyang damit ngunit wala siyang makitang medyas para sa kanyang kaliwang binti. Sa kaguluhan, nakasuot lang siya ng orange na medyas sa kaliwang paa at nakataka sa sasakyan. Agad na bumaba ng sasakyan si Aileen, hinabol at binaril ng isang beses sa likod si Annette na naging sanhi ng pagkamatay nito on the spot. Nataranta si Ireland, iniwan ang katawan ni Annette sa batis at mabilis na nagmaneho palayo sa pinangyarihan. Sa pagbabalik sa Breckenridge, itinapon niya ang backpack ni Annette at hindi napansin ang orange na medyas sa sulok ng kotse. Bandang 8:08 ng gabi, muli niyang pinuntirya si Bobby na naghihintay ng sasakyan sa labas ng bar at matagumpay siyang naakit papasok sa sasakyan. Nang dumaan sa border gate ng Hosher Park, hinila niya si Bobby palabas ng sasakyan para gawin ang krimen. Mahigpit na hinawakan ni Bobby ang lock beam at mariing nagprotesta, nasugatan ang kanang mata at dugo ni Aileen sa kanyang guwantes. Kaagad na binaril ng galit na si Aileen si Bobby ng 2 beses sa dibdib, dahilan para mahulog ito sa mismong lugar at namatay pagkalipas ng ilang sandali. Pagkatapos noon, itinapon ni Ireland ang katawan ni Bobby sa snow pile sa ilalim ng puno. Bigla niyang napansin ang isang kulay kahel na medyas sa sulok ng sasakyan at napagkamalan niyang pag-aari iyon ni Bobby. Kaya itinapon niya ito at umalis sa eksena. Inihagis niya sa gilid ng kalsada ang kanyang backpack at dugo ang guwantes. Tumakbo pa siya ng kaunti at itinapon ang driver's license ni Bobby malapit sa isang bukirin. Madilim at dahil sa gumulong na snowstorm ay hindi niya makita ng malinaw ang kalsada, kaya hindi sinasadyang nawala siya sa gate ng hangganan ng Guadalajara Park
at kalaunan ay na-stuck sa gitna ng snowstorm noong Setyembre 2022. Dinala din sa paglilitis ang kaso ng Irish sa Park District Court. Noong Nobyembre ng parehong taon, kinasuhan si Ireland ng 2 bilang ng first-degree murder at sinentensyahan siya ng korte ng 2 habang-buhay na sentensya nang walang posibilidad ng parol. Sa wakas, ang 72 taong gulang na Irish ay nakatanggap ng angkop na parusa sa isang kulungan ng estado ng Colorado. Noong 2023, namatay si Alan sa bilangguan sa hindi malamang dahilan. Ang parusa sa mamamatay tao ay tila huli na at masyadong malumanay na nagparamdam sa milyon-milyong tao ng labis na pagkagalit. Bagamat huli na dumating ang hustisya, buti na lang dumating pa rin ito at hindi lang pangalan. At ikaw, ano sa tingin mo ang malupit na pag-uugali nitong mamamatay tao sa hangganan? Mangyaring iwanan ang iyong mga komento sa ibaba sa seksyon ng mga komento upang pag-usapan ng magkasama. At bago umalis, huwag kalimutang i-like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para ma-update ang mga pinaka-nakakakilig at nakakakilig na mga kaso sa channel.